Sabi nga nila, sa buhay natin, kapag may umaalis ay mayroon ding dumarating. Sa part 1 ng videong ito, natunghayan natin kung paano niloko ni Marina at Maxim si Olga. Ngunit, paano niya nga kaya muling binuksan ang kanyang puso para sa isang assistant doctor. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Sa pagpapatuloy ng kwento, binisita ni Olga ang Japanese doctor na nag-opera sa kanyang mata. At doon, nakilala niya ang pamangkin at assistant nito na nagngangalang George. Di naman maipagkakaila na gwapo ito at mayaman. Subalit, babaero ito at may pagkamayabang. Kaya naman, kahit anong pagpapansin at pagpapakyut kay Olga ay hindi siya pinapansin nito. Sa bawat pagbisita niya roon para sa kanyang check-up, hindi niya maiwasang mainis kay George dahil sa ginagawa nitong pagpapapansin sa kanya. Mula nang lokohin siya ng dati niyang asawa, sinabi niya sa kanyang sarili na itutuon niya muna ang kanyang pansin sa trabaho at hindi na muling iibig pa sa takot na muling maloko at masaktan. Nahihirapan na rin siyang magtiwala dahil sa kanyang naranasan kay Maxim at sa dati niyang kaibigan na si Marina. Bukod pa roon, alam niyang babaero si George at wala pa itong balak magseryoso sa buhay pag-ibig. Kaya lagi niya itong sinusungitan. Wala siyang kaalam-alam na ang mga biro ni George sa kanya ay nagkakatotoo na. Noong unang beses palang nakita ni George si Olga ay nabighani na siya sa ganda nito. Subalit, noong mga panahong iyon ay may asawa pa si Olga, kaya isinantabi niya muna ang kanyang nararamdaman. Kaya naman, noong malaman niyang hiwalay na ito ay ginawa niya ang lahat para mapansin siya ni Olga. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat pero handa siyang maghintay na muli nitong buksan ang kanyang puso. Isang araw, habang abala si Olga sa opisina, hindi niya inaasahan na may magpapadala sa kanya ng bulaklak. Noong una ay napangiti siya, ngunit nang mabasa niya ang sulat kung kanino ito nanggaling, parang gusto niya na itong itapon dahil mula iyon kay George. Iniisip ni Olga na ayaw niyang maging isa sa mga biktima nito. Makalipas nga ang ilang buwan, patuloy pa rin nakakatanggap ng mga regalo at bulaklak si Olga. Kahit alam niya kung kanino yun ang galing, binabasa niya pa rin ang mga sulat nito, na madalas ay nagpapangiti sa kanya. Hindi niya namamalaya na unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya rito. Pilit niya lamang itong itinatanggi dahil sa takot na muli siyang masaktan. Alam ng nanay ni Olga ang mga bagay na ito. Lihim niya rin kinausap si George para malaman kung seryoso ba ito at totoo ba ang nararamdaman para kay Olga. Sinabi naman ni George na mahal niya ito at gusto niyang makita na muli itong umiti dahil sa kanya. Handa raw siyang patunayan na mahal niya ito. Gusto niya ring mabago ang tingin ni Olga sa kanya na isang mayabang at babaero. Dahil sa sinabi nito, kinausap si Olga ng kanyang ina. Kinumbinsi niya ito na muling buksan ang kanyang puso at bigyan ng pagkakataon ang kanyang sarili na maging masaya. Napaisip naman si Olga. Naisip niyang bigyan ng pagkakataon si George. Gusto niya rin itong mas makilala pa dahil mukha namang seryoso ito. Ngunit isang gabi, habang nagmamaneho siya pa uwi ay aksidente niyang nakita si George. May kausap itong babae at mukhang masaya ang mga ito. Pilitin mang baliwalain ni Olga ang kanyang nakita, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Alam niyang wala siyang karapatan pero hindi niya maiwasang magalit rito. Makalipas ang ilang linggo mula ng pangyayaring iyon, muling binaliwala ni Olga ang mga regalo ni George. Napansin naman ito ng kanyang ina. Nang tanungin niya si Olga kung may problema ba sila ni George, hindi naman ito sumagot. Ipinagpatuloy lamang nito ang kanyang ginagawa. Dahil roon, kinausap nito si George. Tinanong nito kung may problema ba sila ni Olga, ngunit hindi rin nito alam ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin nito. Pinayuhan niya si George na kausapin ang kanyang anak para malaman ang problema. Kaagad naman itong sinunod ni George, kaya naman kinabukasan, binisita niya si Olga sa opisina.
May dala itong bulaklak. Niyaya niya rin si Olgang kumain sa labas ngunit hindi siya pinapansin nito. Dahil sa pagtataka, tinanong niya ito kung may nagawa ba siyang mali, bakit ganoon naman ang pakikitungo nito sa kanya. Sumagot naman si Olga. Sinabi nitong kung may balak raw si George na lokohin at saktan siya ay huwag na raw nitong ituloy. Huwag na raw nitong dagdagan pa ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi naman maintindihan ni George kung bakit nasabi ni Olga ang mga salitang iyon. Kaya naman, tinanong niya ito kung ano ba ang kanyang nagawa. Sumagot naman si Olga. Sinabi nitong nakita niya raw si George na may kasamang babae at mukhang napakasaya nito. Napangiti naman si George sa kanyang narinig dahil nakumpirma niya na nagsiselo si Olga at may nararamdaman na rin ito para sa kanya. Ipinaliwanag naman ni George na ang babaeng iyon ay dati niyang kaklase at aksidente niya lamang itong nakasalubong. At wala itong balak na lokohin si Olga dahil mahal na mahal niya ito. Pagkatapos marinig ni Olga ang mga salitang iyon ay mahigpit niyang niyakap si George at sinabing mahal na mahal niya rin ito. Di kalaunan, napagpasyahan ni Olga at George na magpakasal upang bumuo ng sariling pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ilang beses tayong masaktan, huwag tayong matakot at tumigil magmahal dahil may taong nakalaan para sa atin. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.